Ladies and gentlemen, Miss Amor Coleta. Palakpakan po natin. Okay, good morning. Ako ho si Mrs. Coleta. I-share ko lang ho sa inyo ang naging karanasan ko at kung ano ang nagawa sa akin ng green barley. August 25, nabigla ho akong nag-bleeding. Actually, nasa klase ako nito noon. Then, bigla akong umalis sa klase at pumunta sa faculty room. Sabi ko sa mga bata, sunod na lang yung gamit ko dahil masama ang pakiramdam ko. So, nagpahinga muna ako saglit. Then, nagtaka ako, tumigil naman yung dugo ko kinagabihan. Then, pagdating sa bahay, naging pala isipan sa akin, ba't ako dinugo ng bigla na puhos, then biglang tigil. So, nung sumunod na araw, spot na lang siya, spotting. Sabi ko, bakit kaya? Kung regleto, ba't hindi pa tumuloy? So, ang ginawa ko, bumili ako ng pregnancy test, tinest ko, positive. Sabi ko, baka ako'y buntis. Sa edad kong 44 years old, baka abnormal na ho yung anak ko. Bigla ako natakot. Tumawag ako ngayon sa OB ko. Na-diagnose niya na molar pregnancy. Hindi baby ang laman ng tiyan ko. Kung tawagin nila is kiawa ba? Kiawa. So, sabi niya, kailangan matanggal na natin yan lahat ng reproductive organ mo. Kasi babalik at babalik uli yan. So, sabi ko, ay wala ho sa budget yun. Sabi ko, magkano ang ipiprepare ko? Sabi niya, more or less 100,000. Sabi ko, wala pa akong pera, maghahanap pa ho ako ng mapaglulunan. Di ngayon, sabi ko, sige ho, Doc. Pero bago natin yan operahin, kailangan magpa-clearance muna tayo, laboratory, lahat. Sabi ko, yes, Doc. So, nang lumabas ho ang result nung aking beta-HCG, ang naging result ho ay 466,433.5, which is ang normal ho is 0 to 5 lang na HCG level. Yung sabi ni doktora, mag-prepare ka na ng 15 bags na dugo, madugo ang ating operasyon. Then, mag-prepare ka pa rin ng donors, baka kulangin. Tapos, sabi ko, Doc, kailan ang operasyon? Abay, kinabukasan ho, alas 12. Di sabi ko, confine ka na ngayong araw na to. Yes, Doc, magpe-prepare lang ako. Umuwi ako sa bahay, mag-i-impake ako. Bigla siyang tumawag, bandang 11 ng tanghali. Sabi niya sa akin, nasaan ka ba? Sabi ko, andito na ako sa bahay, nag-i-impake. Ako'y pupunta na ng hospital, magpapakonfine. Sabi niya, huwag ka nang tumuloy. Hinihintay ka ni Dr. Fortune sa Lasal Medical Center. Sabi ko, sino ho yun? Siya yung magaling na oncologist sa espesyalista sa case mo. So, in-endorse na kita doon. Hindi muna natin itutuloy ang operasyon. Kasi, baka madisgrasya daw ikaw habang ino-opera. Sabi ko, sige, pumunta ako kay Dr. Fortune. Pagdating ko doon, sabi ni Doktor, alam mo ba kung sinong humarang ng operasyon mo? Sabi ko, hindi ho, Doc. Ako yun. Bakit, Doc? Kasi pwedeng may mangyari sa'yo sa operating table na hindi kakayanin kasi masyadong madugo ang operasyon. Sabi ko, anong gagawin natin? Chemotherapy muna. To shrink the tumor. That time, yung tiyan ko ho ay parang 7 months pregnant na ako. In 2 weeks time, lumobo ho ang tiyan ko. At nanginginig na ako noon. Pati boses ko nanginginig, nanghihina na ako at pinaiingat-ingatan na wag akong duguin kasi once na dumugo daw yun, bulwak, baka hindi ako umabot ng hospital kung saan man ako abutin. So sabi ko, kung chemotherapy, kailan ho ang umpisa? ASAP. Kung pwede ngayon, sabi ko, magkano? 26,000 per session. Sabi ko, may pera naman ako nang iniredy that time para sa operasyon ko nga sana. Sabi ko, kung yun ang option na, yun ang pwede, sige, call ho ako, ngayon na. Nang araw na yun, nagpa-chemo ho agad ako. So, ang chemotherapy ho ay 5 days. Ang isang session, which is 26,000. Naubos ko ho yun, pero hindi ko pa kilala noon ang barley. Nung nalaman ho, diagnose na umuwi ako sa bahay na yun ay cancer, syempre maraming kamag-anak, kaibigan, nagtatanong, kamusta? Sabi ko, it's cancer. Abay, ang balita ho ay mas mabilis pa kumalat din sa cancer na ako nga ay may cancer. So, kaagad-agad, may nagdatingan ho na kung ano-anong food supplement sa bahay. Ito magaling to. Magaling to, magaling. Kung sino yung pinakamagaling magpaliwanag, yun ang binili ko. So, ang sabi, 30 ml lang. Okay, litro-litro ho yan. Alam nyo naman yun, di ba? Ang sabi nila hanggang 30 ml a day. Ang ginawa ko ho, lak-lak na.
Sabi ko, yung 1 litro, kung maaaring maubos ko within 5 days, ubusin ko na. Kasi gusto kong gumaling, mabilis. Yung 466,000, almost, round off natin is 500,000. Sabi ko sana sa first session, tulungan natin na. Tutulungan yung chemotherapy, mga lahati man lang. So natapos ko yung first session, NHG uli ako, with the aid ng ibang mga supplements. Ang result ho ay 405,000. Nabawasan na ho ng 60,000. Sabi ko, si doktor, natuwa. Nag-react daw ako doon sa chemotherapy, nabawasan. Ako ho'y hindi. Kasi gusto ko mga lahati agad. Sabi ko, wala naman palang epekto pa niyan. May nagdala ho sa akin ng barley. Sabi sa akin, sabi ng asawa ko, ano na naman yan? Sabi ko, magaling daw. Pinag-away-away mo na lahat ng gamot sa tiyan mo, baka magka-problema tayo. Actually, tinapon niya yung barley. Umalis siya. Hinanap ko ngayon kung nasaan. Isilyado naman. So, ininom ko. Binasa ko muna yung leaflets. Puro mga nutrients yung nandun. Sabi ko, kailangan ko to. Kasi nanghihina na ako nung ako'y kinikemo. Nakatapos na ako ng kemo Nanghina na ako noon. Actually, hindi na ako nakakalakad ng mabilis. Hindi na ako nakakaakyat sa bahay. Nandun lang ako sa baba. Tapos, ininom ko yun. Abay, nagtaka ako. Nakaakyat ako ng hanggang 3rd floor namin. Pagdating doon sa rooftop, naglaba-laba pa ako ng mga panty ko. Sabi, hindi ako napagod. Pag uwi ng asawa ko, kamusta? Sabi ko, okay naman, malakas ang pakiramdam ko. Ininom ko yung barley. Sabi niya, anong pakiramdam? Okay naman. Naubos ko yun maghapon, yung 1 bote. Pero hindi, sabi ni tatay kanina, half bottle sa umaga, half bottle sa hapon. Ako'y hindi. Unti-unti, mayat-maya. Naubos ko yun maghapon. The following day, naubos ko uli yun. Yung 1 uli. Natapos ko yung 3, okay pakiramdam ko. Hindi ho pala ako nagpa-confine sa hospital. Ang chemotherapy, umuwi ako. So, nung 2nd session ko, with green barley, ang labas na result ng HCG ko, yung 405,000, naging 157,000 na lang. So, sabi ko, ito ang gusto ko, yung mabilis. Sabi ni doktor, wow, ang galing. Anong sikreto mo? Sabi ko, wala lang. Tapos, kapag kinikemo kasi, di ba nilalaboratory yan? Ang aking home platelet tsaka hemoglobin is average. Hindi lang ho normal. Mataas ho. Kaya sabi ni doktor, normally, ang mga kinikemotherapy, babagsak lahat yun. Pero ako'y normal. So, pangatlong session, agad-agad tumawag na ako. Bilhan mo na ako ng 1 box. Kasi kako, umokay ang pakiramdam ko. Hindi ko naramdaman yung pagsusuka, yung panginginig na wala na, parang wala na akong sakit. Hindi ho ako nakalbo. At saka, hindi ho ako nahihilo. Hindi ako nangati. Hindi ko naramdaman yung unang side effects na nagkasingaw. Kasi ang kinikemo ho nagkakasingaw ang buong malangala. Lahat na, meron. Na hindi ka talaga makakakain. Kaya ang sabi ko, okay to. Tinuloy ko ho yung green barley. Pangatlong session ko ho, yung 157,000, naging 49,000 na lang. So ngayon sabi ko, okay to. Number 8, balik ko ako sa trabaho. Kasi ang sabi ko kay doktor, kung hindi niyo ako pababalikin sa trabaho, wala na akong pambayad sa inyo. Dahil without pay ho yung leave ko. So 2 months ho akong on leave without pay. So ang ginawa ko, nagulat silang lahat sa akin, kabalik ako at parang wala daw akong sakit. Anong ginawa ko? Sabi ko, nagpa-chemo, buhay. Pero hindi ko sinasabi na ako'y nagbabarley. Nakita nila sa mesa ko, bakit ako may bote ng barley. Sabi ko, yun ang iniinom ko. Magaling daw yan. Narinig na daw, magaling daw yan, magaling. Oh, talagang magaling. Kaya di Lunes ho yun, Martes, Miyerkules. Pagka Webes ho, absent ako, November 11. Kasi dinuguho ako ng todo. Na ang dugo na yun, yun yung kinatatakutan ng doktor, nabubulwak nga daw, baka hindi ako abutin sa hospital. Pero nung time na yun, nag-decide ako sa sarili ko, come what may, hindi ako alis ng bahay. Hindi ako magpapadala sa hospital. Nasa pain ho ako noon, humihilab ang tiyan ko para ako manganganak, para ako nag-labor. Umpisa, may pabugso-bugsong, pero ang dugo ko ho ay oozing na. Ultimo ho bedsheet, hinila ko, pinasa ko, hindi kaya. Nakatatlong arenola ho na
puno ako ng dugo, na itinapon, nag-iiyakan ng mga anak ko, at ang sabi, pumunta na kami sa ospital, sabi ko, manalangin kayo, wala kayong gagawin kundi manalangin. Nung bandang alas 4 na ng hapon, ang pain ko ho ay hindi ko na kaya, kasi talagang masakit na, wala nang interval, tuloy-tuloy na ang sakit. So ang ginawa ko na noon, ang akala ko talaga katapusan ko na, sinapinan ko pa yung unan ko ng plastic, dahil puro maduduguan, lumuhod na ho ako doon, nanalangin ako, sabi ko, baka ito na yung huli. Inihabilin ko na lahat, isinuko ko na lahat sa Panginoon Diyos. Then, sabi ko, bahala ka na, Ama. Nanalangin na ho ako at humingi ng tawad. Inihabilin ko mga anak ko. Nang nakuhoy nakaluhod, nagulat ako, ang tiyang kuhoy lumamig. Para siyang pinahid ng yelo. Tapos biglang tigil ang pain, tigil din ho yung dugo. Ako'y hindi natapos na nananalangin, kundi ako'y nagtaka. Iba ho ang pakiramdam ko. Then, ang nabanggit ko na lang ho ay, salamat po. Nung tumayo ako, umupo ako sa Arenola. Kusa hong lumabas ang tumor ko. Na 3/4 kilo ho ang bigat. Hindi ko siya matingnan dahil hindi ko rin alam kung totoo ba yung lumabas or what. Nilinis ko na lang yung sarili ko. Nagpalit ako ng diaper, nagpalit ako ng pajama. Yung anak ko sumilip, Ma, ano ba? Nandiyan ang ambulansya sa baba. Sabi ko, tingnan mo nga yung Arenola, may inilabas ako. Sabi ng anak ko, ano ito ma, baby? Sabi ko, hindi ko alam kung ano yan. Tinawag na lang niya yung kapitbahay. Tingnan niyo yung may lumabas kay mama. Di ngayon, punta naman yung kapitbahay ko. Sabi nila, ito na yung tumor mo. Sabi ko, ako na alaala, na ang tiyan ko nga pala ay maliit na. Sabi ko, siguro nga, baka yan yung result na ang sabi nga nila ay lalabas gawa ng barley. Sa totoo lang, nung ako'y dinudugo, nakalimutan ko nga ako'y uminom pala ng barley. Na noon nung nakita kami ni Ma'am Jo sa Jollibee, ang sabi niya sa akin noon, second session ko na noon ng chemotherapy. Sabi ni Ma'am Jo, ate, lalabas yan. Sa isip-isip ko, kalukuhan. Kasi ang sabi ng doktor, mawawala lang ito ay kapag inoperahan. Pero nung lumabas nung time na yun, doon nga ako naniwala na lumabas nga yung tumor ko. Pero, of course, siguro yung gawa ng prayer, pananampalataya, kinasangkapan lang yung green barley. Yes! So, nung sumunod ho nun, pero nung dinudugo ako nun, nakamonitor si doktor. Ang doktor ko nga pala, si Dr. Fortune. Sabi ni doktor, are you okay? Yes, doc, I'm okay. Can I see you tomorrow? Yes, doc. Pagdating ko doon sa kanya, dala-dala ko yung tumor kong lumabas na sa grapon. Sabi sa akin ni doktor, give me good news. Doktor, hindi ko alam kung ang dala ko sa inyo is good or bad news. Oh, what's this? Yan ho yung nilabas ko. Sabi mo, dinudugo ka lang. Yes, doc. Ba't hindi mo sinabing may lumabas pala sa'yo na ito? Sabi ko, kasi doc, pag pinadala niyo ako sa ospital, natural, darating kayo, wala akong pambayad sa inyo. Ang professional fee niya, siya yung pinakamahal na doktor ho ng Lasal. So, sabi ko, wala akong pambayad. So, mabuti at nakayanan mo. Yes, Dok. Hindi ka hinimatay. Hindi. Doon nga ako nagtaka, Dok, eh. Nakaluhod ho ako ng diretso. Hindi ho ako nangalumpapay o kung ano pa man. Ang luhod ko ay diretso na ako'y nananalangin. Sabi ni Doktor, it's a miracle. Ano ba yan, Dok? Sabi niya, this is your tumor. Talaga? Yes, this is it. Sabi ko, ay, salamat po. Tingnan yung nagagawa ng prayer. Sabi niya, yes, Dok. Totoo yun. Through prayer talaga. Tinulungan ako ng Diyos. Sabi niya, wala kang sekreto ha? Wala ho. Sabi ko kay doktor. Kasi una, pinagtalunan na namin yung green barley. Kung ikaw day uminom niyan, ubusin mo na lang, huwag ka nang bumili uli. Yun ang sabi niya sa akin. Eh wala. Nung kinabukasan nun, kinemo pa niya ako. Tapos, pinabeta HCG. Ang resulto ay 3,000 pa mahigit. So, sabi ko, kung lumabas sa green barley yung tumor ko, abay mabisa nga. Subukan ko kaya barley lang, walang chemo. Kung bababa ang aking HCG level. Pero monitored pa rin ako every 3 weeks ng pagpa-HCG level. Yung naging 3,000 ho ay naging 49 na lang. 49. With barley lang yon. Wala hong chemotherapy. Then, nag-gradually 16. Nung in-interview ako dito noon, 16 pa siya. Sumunod ay 12. And March 31 ho ang last kong papa-beta HCG. That is less than 0.08. Cancer-free na ho ako ngayon. Yun ho ang nagawang malaki sa buhay.